we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanatong tanan, hilabi na sa atong mga kapuso nga naka-tune in karon sa ato ang programa. Dayon kamo sa GMA Regional TV Live. And thank God it's Friday, excited na ang tanan. Alang na usab sa ato ang pag-relax. Good morning, partner Nick. Good morning, partner Mike. Tinudjud ka na. Daghang salamat mga kapuso. Maayong buntag ug maupayhan agahin yung katanan diha sa Eastern Visayas ug syempre di sa Central Visayas. Salamat sa pag-uban kanamo sa laing adlaw sa atong pagpanikay-sikay. Taon may atong isgutan. Nagsingabot naman National Heroes Day. Makauban nato. Atong isgutan lang gamay kining of course kontribusyon sa atong armadong kusog may ilang pagserbisyo sa nasod ug ilang recruitment gihimo may. This is one way sa nung atong mapahibaw katong mga batan-o nato diha mga kalalakinan ug bisan mga kababayenan nga interesadong musod sa armadong kusog sa ato ang nasod. Pakisayran karong taod-taod kapuso. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ani ana ang mga nag-unang balita. Andam na mga eskwelahan sa Central Visayas sa pagbukas sa klase karong Agosto 29. Apan adunay classroom shortage nga moabot sa kapin 900. Anang report ni Alan Domingo. Sa Tabulok Central School, nagkinahanglan unta sila og 95 ka classroom sa adunay 45 nga magsilbing classroom sa kapin 3,000 ka mga tinunan. Matag classroom adunay 45 ngadto sa 50 ka mga tinunan apan napangitaan na kini pamaagi sa pagbukas sa klase unya sa Agosto 29. Yeah, in which ato ba yung problema is classroom. So kami nagpares-pares gyud na ang among sa usa ka classroom duha gyud na ka klase. Si grade 1 and grade 2 duha sila pero morning and afternoon. So si grade 1 6 to 12, si grade 2 12 to 6. Grade 3 and 4 sila sa partner. Matod ni Dr. Salustiano Jimenez nga mokapin sa 900 ang kakuwangan sa classroom sa Central Visayas tungod kay ang uban ayuhonon pa human magusbat sa bagyong Odette. Sa kasamtangan, adunay 4,000 ka mga classrooms ang rehiyon. Naunta, magpa-enroll na gyud og sayo. Kay aron ma-count gyud nato, makaihap na dayon ta nga before sa sugod sa klase, makahibaw na ta nga o kaning eskwelahan di ay kulang kaning sugwak. Kay naa manggoy mahitabo Sir Alan nga kaning eskwelahan sobra og classroom. Gawa sa mga classrooms, kuwang usab og mga magtutudlo sanglit. Ang uban nanimpalad na sa laing nasod matod sa DepEd official. Sa pagkakaroon, adunay 1.5 million ang ma-enrollees sa mga public schools sa tibok rehiyon ug posibleng musap ka pa kini. Bisan pa man sa problema nga nasinati, andam na ang DepEd sa maabot nga pagbukas sa klase. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Mas ni menos karon ang mga nagpa-enroll sa Busay National High School din sa Dakbayan sa Sugbo. Usa kini sa mga eskwelahan nga hugot nga gi-monitor kaya naa sa bukirang bahin ug nakasinati og pagbaha. Ani ang report. Andam na ang Busay National High School sa pagbukas sa klase karong Martes. Hangtod kagahapon sa hapon, 364 ka mga estudyante ang nakapa-enroll. Mas ubos kini itandi sa 449 sa miaging tuig. Bukas gihapon sila sa mga muapas. Aminado hinuon ang tagduma, dunay ubang mga estudyante nga namalhin sa laing eskwelahan. Sa miaging tuig, may landslide nga nahitabo sa sitio sa Busay, unahan ra sa eskwelahan. Kung mga intervention ang hisgutan, matod sa principal, may mga gihimo na niini ang LGU. Usa sa buhaton, ang topographic and geodetic test pagsusi sa yuta. Kung unsay result nga ilahang mapakita sa atoa, so syempre atuan nang ma-release atong ginikanan, so anhan itong ibawaan ang status sa yuta dire, at least kung okay siya, makahatag ta og assurance at least ato ang mga ginikanan nga safety. Pipila ka tuig ang nakalabay na ipuna sa Busay High School campus ang ilang elementary school. Tungod kay ang kanhi lokasyon sa elementary school gipa-evacuate tungod sa kondisyon sa yuta. Apektado man sila kung dautan ang panahon apan gipasabot sa tagduma ganahan ay na ang department order kabahin niini.
Discretion sa mga ginikanan kung paeskwelahon o dili ang mga anak. Parehaan ning mga mukalit lang og ulan na amantay DO 37 nga discretion sa parents nga pariun ang sa eskwelahan ang mga bata. Kung dili, maunang mo shift sila into modular learning modality. Nya mo follow up lang ang mga magtutudlo. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Subay ning pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, kumustahon nato ang pagpangandam diya sa Dakbayan sa Talisay, pinaagi sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? May kay upat ka adlaw na lang ug sugdan na gyud ang klase sa mga pampublikong eskwelahan gawa sa pagpangandam diha sa mga classrooms uban pang magikinahanglan sud sa mga eskwelahan dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Usa sa ilahag yung gihatagan og prioridad mao ang kahapsay sa trapiko. Hinungdan kusama nila sa mga traffic plan, hinungdan nga ang mga personnel o lakip na sabyud mismo ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga si Sir Joy Tumulak ang nipahigayon karon og inspection, ocular inspection dinhi sa gawa sa Tabunok Central School nga usa sa mga adunay daghang populasyon sa mga tinun-an, lakip na usab sa usa sa mga busy kaayong kadalanan dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Ato makita din sa likod karon sila Sir Joy nagpahigayon ni sila og mura di siya og sample, mura di siya og kaning simulation Sir Joy no nga pagpahimutang na ni siya sa mga traffic signage dinhi sa gawa Sir Joy. Sir Joy, gawa sa mga nangayo man tag traffic plan ngadto sa matag eskwelahan gyud. Apan kay wala pa man sila nahatag pero kita sa City Toda unsa day ba nga preparasyon nga fix na preparation para niya sa opening of classes? Yes, una atong gisiguro nga luwas ang atong mga sumasakay ang atong mga tricycles nga mao'y means of transportation din sa Talisay. Mao'y una natong gitutukan nga kinahanglan dunay mga franchise unya kompleto sa ORCR unya roadworthy siya nga magdagan sa atong mga kadalanan. Unya ikaduha, amo na sang gihugtan ang pag-implement ang atoang mga traffic laws dinhi sa atoang syudad. Unya lakip na niini ang kining mga parkings no. Kay lagi makapahinay sa dagan sa trapiko kining mga illegal parking. So amo unang hatagan og priority sa pagkakaron ang kining atong mga dagko nga mga daan nga dunay mga dagko nga mga eskwelahan. Sama ni ini Sir Joy dinhi sa Tabunok Central School, not allowed na gyud diri sa mga sidewalk ang magpark. Apil la gani ang maninda po Sir Joy? Yes, ato nagibawalan ni coordinate ta sa ato ang mga eskwelahan nga unta ang kining daan nga kanunay agian sa mga bata why maka-obstruct nga mga vendors. Unya doon na po i-designate nga lugar ug asa sila dapita pwedeng musod, unsa asa sila dapita pwedeng mugawas. Unya asa pun dapita ang ilang tabukanan. So, Sir Joy, adunay paygayon nga clearing operation sa uban unyang mga eskwelahan nga dunay makita ta nga like sa katong mga sudlunon, somewhere din sa Kansuhong, Tangki, nabig yung mga uban nga namaligya gawa sa eskwelahan. Yes, mao sa nay buhaton na to. Unya karon sa mga panahon na nagsige na sad mi og panaod sa ato mga traffic signs sa matag eskwelahan o asa ra dapita pwede nga maka-drop off, asa dapita pwedeng maka-parking, no? So mao ni among gipang-distribute karon sa atong mga eskwelahan. Sir Joy, we understand nga ini ka Martes pod sugod na pod biya ang mga klase sa private school. So unsa man Sir Joy, kay alas 6 pa lang, posible grabe na kayo ang huot sa traffic diri Sir Joy. So unsa to mga pahimundo ngadto sa mga motorista sad? Yes, atong hangyo lang sa atong mga motorista. Labi na gyud katong makaagi og mga eskwelahan, magpahinay lang gyud sa pagpadagan. Unya moawhag sa atong mga motorista, mga biyahedor nga kahibaw naman ta nga mao nang adlaw ang timbukas sa klase, ato sila awhagon nga mosayo sila sa paggikan sa ilang panimay. Lastly, Sir Joy, ato alang siguro pa mensahe gawa sa mga Talisaynon kay of course ang Talisay City maagian man gud gikan ilabi na gikan sa mga taga southern part of Cebu. Unsa ato ang mensahe especially na onya next week nga daghang kayong mga kalihukan? Yes, moawhag gyapon ta sa atong mga kaigsuonan nga moagi dinhi sa Talisay gikan og South or gikan og Cebu City. Unta mo adjust na sila sa ilang mga schedule, mo sayo na gid sila sa paggikan aron di sila ma-appeal sa kabara sa traffic sa atong daan.
Daghan kayong salamat, Sir Joy, og Salamat. maayong buntag May kanimo. buntag. May gawas usab ni ini sa ilang pagpaygayon dinhi og ocular inspection. Nakigtagbo na usab sila kagahapon sa kadakuan sa mga school heads sa 44 ka mga pampublikong eskwelahan, lakip na usab sa kadakuan sa city, sa Talisay City DepEd Division og lakip na sa mga barangay officials arang usab sa ilahang pagpahigayon og mga traffic plan sa matag eskwelahan. Napanmatod pa man nga after pa sa usa ka semana kining mahatag ngadto sa City Toda kay matod pa man ilaha pa man gitun-an usab kaya dunay na may mga uban pang mga kalambuan, especially nga gikan kini sa modular learning sa niaging mga tuig karon kay face to face full face to face naman gyud ang pagpahigayon sa ilahang klase dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Ug mo kanay latest dinhi sa Talisay City, may alang na unya gyud sa opening of classes sa pampublikong eskwelahan. Back to you, Mai. Daghang salamat, Femari Dumamo. Mga kapuso, pipila ka lugar sa extreme northern Luzon ang gipaubos sa tropical storm signal gumikan sa Bagyong Goring. Giisa karon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Islands, eastern portion sa mainland Cagayan ug northeastern portion sa Isabela Province. Matod sa Pag-asa, sud sa 36 ka oras gipanglantawan nga mas mukusog ang mga pag-uwan sa naasoyng mga lugar. Nasikpatan sa Pag-asa ang sentro sa Bagyong Goring 220 kilometers east-southeast sa may Basco, Batanes, nga doon gikusgong hangin moabot sa 75 kilometers per hour. Sa weekend, posibleng muhinay na ang pag-irog sa bagyo ug sa umaabot nga Domingo, posibleng mukusab kuno ang direksyon ni ini. Sa pagkakaroon, ubos ang tsansa nga mag-landfall kini sa bisan asang dapit sa nasod. Maayura ang panahon nga gipaabot karong buntaga dinhi sa halos tibok Central ug sa Eastern Visayas. Apan unyang hapon, posible ang mga pag-uwan sa pipila ka mga dapit sa Central Visayas base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Nagpakatap na og mga helicopters ang Chilean police aron pagluwas sa mga tao ug mga mananap nga natanggong sa El Monte, Chile gumikan sa baha. Libuan ng mga residente ang apektado human nga magguspat ang ilang panimay human nga maapektuhan sa grabing baha. Gibahaan usab ang kadalanan ug dili na makagian. Nakasinati usab og halapad nga blackout. Gumika ni ini, gipaubos na ni Chilean President Gabriel Boric sa state of catastrophe ang nasod o gihangi ang mga residente nga mosunod sa evacuation orders subay na sa hulga sa baha gikan sa nagawas-awas nga kasapaan. Sa weather forecast, gipaabot nga paday masinati ang pag-uwan-uwan nga posibleng mosangpot sa pagdahili sa yuta o pagbaha sa kasapaan. Sa drone image, gipakita ang hapit na mahagsang apartment building human nga modahili ang yuta sa kilid niini. May 15 metros ang gilayon ang apartment sa landslide area. 25 ka mga residente nga nagpuyo sa apartment ang gipabakwit na. Nakuhaan sa CCTV ang pagpanulit sa duha ka mga lalaki sa usa ka 24/7 nga tindahan nga iya ni Joyce Christian Servito sa Barangay 03 lungsod sa Katubig, Northern Samar. Nahitabo ang pagpanulis niadtong Miyerkules pasado alas 2 sa kadlawon. Makita sa video nga kalit nga milayat pasud sa tindahan ang usa ka lalaki dayon tion gamit ang gibitbit niyang kutsilyo ngadto sa nagpahuway ra unta nga cashier. Samtang usa ka lalaki usab ang nagsilbing lookout sa gawas. Matod sa Katubig Police Station nga maglisod sila sa pag-ila sa duha ka mga tulisan, gumikan kay gitabunan og panapton ang ilang mga naong ug nagsulog usab og kaw. Hinungdan nga gisusi pa nila ang dapit gawas sa tindahan aron pagsubay kun aduna pa bay laing CCTV nga nakakuha sa plate number sa motor nga gisakyan sa mga suspect. Hinuon luwas ra ang cashier sa mong tindahan ug maayo na lang usab kay una na niyang na-remit ang halin sa wala pa miabot ang mga suspect ug kapin sa 1,000 pesos ra ang ilang nadagit. Nagtingkagul sa detention facility sa Abellana Police Station ang mga suspect nga silang Greg Rica Plaza Jr., 24 anyos, taga Barangay Pasil ug Justin Ando Mendoza, mga residente sa Barangay Careta ning Dakbayan sa Subo. Gipasanginlan silang miguyod og motorsiklo sa may Barangay Santa Cruz padung sa Barangay Dulho Fatima ug dito na sila nabantayan sa mga otoridad. Gipangayuan sila og mga dokumento apan walay mapakita hinungdan nga gidakop. Nasuta nga kinawat ang motor human dunay tag-iya nga mipatimaw ug desidido nga mopasaka og kaso batok sa mga suspect. Sa investigasyon sa kapulisan, ingong notadong manghilabot og mga butang ang duha ka mga dinakpan.
samtang nagpahimangno ang hepe sa Station 2 sa CCPO sa mga tao aron dili mabiktima sa mga kawatan. Take care of their belongings, especially motor vehicles. If you leave our vehicles, especially on public places, you lock it and then don't just put it anywhere na kahibaw mo nga walay ilaw, walay magbantay, walay security. But instead be extra more careful sa ato ang mga personal belongings. Gikalipay sa Mandawi City Health Office ang pagmeno sa mga kaso sa dengue karong tuiga. Gikan Enero hangtod Hulyo karong tuiga adunay 161 ka mga kaso nga natala sa tibuok syudad. Mas menos kini sa natala nga kapin sa 400 nga mga kaso sa miaging tuig. Gihangup sab nila ka karong tuiga walay nakalas. Apan gipasabot sa dengue coordinator nga di gihapon ang ngayang mukumpiyansa ug padayunon ang pagpanglimpyo sa palibot para malikay sa maong sakit. Careful lang gyud, no? Kay sa ato nagingon na wag gitay tambal anong dengue. This is the more on the awareness of everybody na. Napuno sa kasadya og musika ang usa ka review center human nahimo kining usa ka instant talent search ang usa lang unta ka icebreaker activity samtang gipahigayon ang ilang review. Ila-ilahon ta ang bibong magtutudlo sa report ni Mark Reggie Abella. Di gyud maboring ug mahupay sa makadyot ang imong gibating kakulba samtang nag-review sa licensure exam kung ingon ani kahugyaw ug kaaligri ang imong instructor. Siya si Teacher Froilan Obial, usa ka review center instructor, 31 anyos, taga Davao del Norte. Asoy niya nga kuha among video atol sa iyang pagbisita sa usa ka review center dinhi sa Cebu City ni atong Hulyo karong tuiga. Katong pagkanta niya na-amaze ko daw. So if you could see on that video, in the video I was like dancing kaya I was blown away by the talent of that person sa moto, and eventually it was really fun. Dugang niya nga mismo siya nakalitan sa dihang game na game kaayo nga miawit ang usa sa mga reviewee. Tambag ni Teacher Froilan ngadto sa mga nag-review nga chill lang ug you have to enjoy it because in anything we do, if there's no fun in it, we're losing the sense of it. Because diba, life is about balance, and it's already a given na review could be very challenging, it's difficult. Pero if you are having fun, if you're thriving in everything that you do, the bad part, the good part, enjoy it, learn from it. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live. Sa unang higayon, nagkatagbo sila kapuso comedy genius Michael V ug ang unkabogable na si Vice Ganda. Di matagong kahinam sa usag-usa sa dihang miga si Michael V sa It's Showtime. Giangkon ni Vice Ganda nga susama kang Michael V, damgo usab niya nga makatrabaho ug makauban si Michael V sa longest running gag show sa nasod, ang Bubble Gang. Proud moment sa mga Pinoy ang pag-ukit sa Filipina-Argentine K-pop idol nga si Chanty, human siyang labing unang idol nga adunay dugong Pinoy. Kauban ang yang K-pop girl group nga La Pilos, mipasundayag sila sa LA KCON stage ngadto sa Los Angeles Convention Center. Starstruck Season 1 alumnus na din sa Monte, balik telebisyon na alang siyang bagong kapuso project sa GMA Afternoon Primetime Series, ang The Missing Husband. Siya ang mudala sa papel ni Donna Lazaro ug giyang makauban ang pipila ka mga Starstruck alumni sama ni Yasmin Curdy ug Rocco Nasino. Sa lungsod sa Cordova, usa ka retired nga sakop sa Philippine Air Force nga nagsaulog unta sa iyang birthday gidunggab patay sa iyang live-in partner. Ani ang report. Ang unta usa ka malipayong adlaw nahimong dugoon tungod lang sa panaglali sa mag-live-in partner. Base sa investigasyon sa Cordova Police, nagsaulog sa iyang ika-53 ka adlawng natawhan ang retired Air Force nga si Nelson Torres Patalinghog sa panimay sa iyang live-in partner sa Barangay Gabi, Cordova. Dihang usa na lang sa iyang mga bisita ang nahabilin, misaka ang biktima sa ilang kwarto aron matog. Hinungdan nga nasuko ang live-in partner ni ini nga si Jonah Amudia Espinosa, 44 anyos, ug
Gipaong niini ang plangka sa iyang balay. Dinhi, nasuko na usab ang biktima ug nagkakumpronta ang duha. Dugay man kayo siya nanaog. Mao to akong gipaong ang plangka para manaog siya. Nga pag paong na nako sa plangka, nanaog siya dito siya sa luyo agi. Punit niya ang bangko dahil hapak sa kuha. Matod sa sospek, magkadagang higayon na siyang gidapatan sa biktima kung sila magkalalis. Gani gipakita pa niya ang bunog sayang bukton og tiil nga magmatuod nga resulta sa pagpamunal og lingkuranan sa biktima ngadto kaniya. Nahipos na sa mga pulis ang tanang mga ebidensya, lakip na ang kutsilyo nga gigamit sa pagpanunggab sa sospek. Matod sa mga silingan ug sa gwardya niining maong subdivision, kanunay magmaoy ang sospek matag higayon nga kini makainom. Apan wa sila magdahom nga mosangpot na diay kini sa dugoong panghitabo. Matod sa outgoing nga gwardya sa subdivision kagabi, mismong ang suspitsado pa ang miduol kanila o gisugo sila sa pagpatawag og mga pulis. Niabot siya dito niya, gipangutanan na ma'am nga nung duguan siya. Niingon siya nga gidunggam niya iyang kalibin partner patay. Giangkon sa suspitsado nga gimahayan niya ang hitabo, apan wa siya'y mahimo kundi ang pag-atubang na lang sa kaso. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Libuan ka mga libud suroy nga mga iro ug iring ang nagantos nga mabuhi sa kainit sa panahon karon sa Tbilisi sa nasod sa Georgia. Gani swerte na lang anay mga shops, panimay ug mga shelters nga kanunay magpakaon kanila. Gumikan sa suliran sa mga libud suroy nga mga iro ug mga iring, mitabang na mga animal activists. Ipasabot ni Natia Shikovani, co-founder sa Animal Project, usa ka welfare organization nga naganto sa dehydration ang maong mga mananap. Nagmalaumon ang grupo nga mutabang pag-atiman ang mga residente sa Georgia sa mga libud suroy nga mga iro ug mga iring. Dead on the spot ang e-bike driver, human po sila sa wa mailing mamumuno sa sitio Dawis, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay niadtong Miyerkules sa hapon. Ang biktima giila nga si Fidel Suwan, 31 anyos, taga Purok, Maalagaron, Barangay Tabunok. Gingong gasulob og sweatshirt ug maong ang suspitsado. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpaabot og pasahero ang biktima, dihang kalit siyang giduol sa sospek ug gipusil 5 kahigayon. Human sa pagpamusil, yano ra nga misibat ang sospek paingon sa Inayawan, syudad sa Sugbo. Kanhi drug surrender ang biktima ug napasakan og kasong direct assault kaniadto nga lakip sa gisusi nga posibleng may kalambigitan sa pagpatay niini. May mga personal grudges. At the same time, there are mga balita nga involved sa illegal drugs. Yes. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live, subay ni National Heroes Day nga atong i-celebrate karong Lunes. Sa atong ila-ilahon ug ilho nato ang natampo nga kontribusyon sa atong mga modern day heroes. Di matagamtam ang tiunay nga kagawasan kung walay pag-abag sa mga sakop sa armadong kusog sa nasod. Ang ilang natampo aron magpabiling luwas ang nasod, ang ayan lang ilhon og saluduhan. Apan luyo sa mga kadaugan, tali sa mga rebuilding grupo at dunay mga pait nga kasentian nga atong kakuhaan og pagtulunan. Og karon nangitas nagdugang puwersa aron mas mulig-on pa ang seguridad sa atong nasod. Busa atong hisgutan ang mga pamaagi aron mamahimong kabahin sa Philippine Military Academy. Makauban nato karong buntaga mga kapuso, Lieutenant Hazam Likyayo sa Philippine Navy, OIC ni siya sa PMA Entrance Examination Proctor Cebu Team. Daghang salamat for joining us. Welcome to the program, Lieutenant Likyayo, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Let's talk about the recruitment at entrance examination ng PMA, sir. You do this regularly, sir, right? Yes, sir. For this year, kailan ang entrance exam, lalo na dito sa Cebu, sir? Entrance exam all over Visayas, sir, is 26 and 27, Saturday and Sunday, August. All right. Yes, sir. That's tomorrow. Yes, sir. Tomorrow and Saturday and Sunday. How many are we expecting, sir, from Cebu na
interested na papasok sa PMA na mag-exam bukas? Regular applicants, 565, and after that, we will be processing walk-in applicants. We are expecting almost 1,000, sir. Alright. So pwede pang mag-walk-in bukas at saka sa Sunday, sir? Yes, sir. Pwede po mag-walk-in. Anong kailangan dalhin? Anong requirements sa mga estudyante? For the regular applicants, they have to bring their permit, pinadala sa kanila, and their 2x2 and a valid ID. For the walk-in applicants, they have to bring the same, and of course a copy of their PSA birth certificate or birth certificate, their report cards with an average of 85% of their grade GPA and GWA. Yan lang po, sir. Anong mga requirements or mga qualifications, sir, para sa estudyante or isang high school graduate para makapasok sa PMA, sir? They must be a natural-born Filipino citizen, at least 5 feet ang height, of good moral character, and no criminal records. Must not have born or sired a child. Wala pang anak. Yes, sir. Wala pa pong anak. And yun lang po, sir. Bamit nila yung requirements namin, pwede po sila mag-take ng exam. At least 5 feet ang height. Babae, Yes, sir. lalaki, sir? Male and female, 5 feet ang height, sir. Alright. Kumusta ang interest ng mga kabataan ngayon, sir? Anong observation nyo? Nakapaglibot na kayo sa ibang mga areas for Yes, sir. this entrance exam, sir? Anong feedback ng public ng mga kabataan ngayon? Yes, sir. Yung mga kabataan po is very gusto po nila mag-take ng exam and they want to serve the country actually. Marami po sila, but however, ang quota lang po natin usually is 350, so pinifilter po namin sila. We are looking for the best and brightest of their generation para yung willing po mag-serve talaga po dun sa nation. Anong mga pagdadaanan nila sa 4 years nila sa academy, sir? 4 years sa academy, academics, we have the academics and the military training. Kung ano po yung nakita nyo dun sa videos na pinapalabas natin, yan, mga sports and other engagement with other schools rin po. Meron din po like debate with other schools and more on academics and military po. Mix na training po, sir. Nade-develop yung love for the country, sir, nationalism and patriotism? Yes, sir. Love for the country and leadership. Leadership. Yes, sir. Importante. Speaking of love for the country, let's talk about National Heroes Day. Ngayong next week na, sir, Monday, we will be celebrating that. Monday. Personally sa iyo, sir, anong fulfillment mo of being able to serve for our country? Fulfillment for being able to serve the country. Maganda sa pakiramdam na nakita mo and pupunta ka doon sa far-flung areas or yung mga areas na hindi pa nakuan. I am from the north, napunta na po ko doon sa Mindanao and sa Visayas. Been deployed there, met other people, served them, and naging friends. Kaya masarap sa pakiramdam yung ganun na makapag-serve. Makapag-serve sa country. Yes, sir. Wow. Just to close this conversation, Lieutenant Licayo, sir, message mo sa ating mga viewers, siguro may iba pang interested na humabol sa ating entrance exam. What would you like to say, sir? Yes, sir. If you want to take the PMA challenge, take the PMA entrance exam on the 26th and 27th August and bring with you the requirements. You can check the other requirements dun sa website pma.edu.ph and dun sa Facebook page ng PMA or yung Facebook. Andun po na lahat naka-announce. So we dare all the pwede pong mag-apply. We dare you to take the PMA challenge, sir. And of course, serve our country, sir. Yes, sir. To serve. Thank you so much for joining us this morning. Lieutenant Hazam Licayo, of course, mga kapuso sa Proctor team sa PMA entrance exam o mga adlaw din sa Sugbo. Thank you, sir, for joining us. Umubalik pa mga kapuso. Tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kaya itong pagsaludo sa tanan nga mga nagserbisyo, nag-alagad sa nasod may kung mga kabatanunan interesado mo sod, chance na nila. Chance na ni kay murag dili na kaayo stricto Nick ang ilahang mga requirement no karon ang height requirement nila di na sad kaayo stricto. Busa mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Emilio Aguinaldo ang atong labing unang Philippine President. Kailan may di malilimutan ng bayan ang mga naggugol na pagod sa kanya at tuloy kakamta nila ang ligayang higit pa sa pinuhunang pagod. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede usab ninyo nga mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako ang inyong kapuso, Duan Merondina. But namong pasalamatan nato makapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na makapuso nato abroad tungod kay sa GMA Regional TV, local news matters. Kami, ang GMA Regional TV Live, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno. Happy weekend, mga kapuso!